Tabi-tabi po. Makikiraan po. Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folklore Radio. What happened to them do not lend easy storytelling. Theirs are not stories that translate in straightforward ways from raw experience to narrative form. Ako'y nananawagan, humihingi ng tulong nyo. Kapayapa'y bigyan ng daan, kapayapaan sa bayan ko. Bakit kailangan pang maglaban? Magkapatid kayo sa dugo. Kailan kayo magkakasundo? Kapayapa'y kailan matatamo ng bayan ko? Magandang araw sa ating mga ginigiliw na tagapakinig at sa ating mga kasali. Inihahandog ng Aliguyon University of the Philippines Folklorist Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura at ang Tabi-Tabi Folklore Radio sa DZUP. Ang inyo pong narinig ay excerpt mula sa isang exhibit tungkol sa mga kababaihang biktima ng internal na digmaan sa Mindanao. Ito po ang itatampok natin sa episode natin ngayong araw, na pinamagatang Tudtulan sa Weaving Women's Wounds of War, pagkukwento bilang ritual ng pagbawi ng gunita at paghilom. Pilar na mapapakinggan ang ating programa sa DZUP 1602 kHz at pwede rin sa audio live streaming sa dzup.org. Ang Tabi-Tabi Folklore Radio po ay regular na programa ng University of the Philippines Folklorist Incorporated sa pamamagitan ng UP Kolehiyo ng Arte at Literatura. Umeere po kami tuwing Biyernes sa ating talapihitan, DZUP 1602, Kasali Ka. Itinatag noong 2013 na Professor Melesio Sir Fab Fabros III. Shout out kay Sir Fab. Ngayon ay nasa ika-13 taon na tayo ng ating pagpapatabi-tabi po. Ako po ang inyong host, Mary Jane Rodriguez Tatel. Makakasama ko po ang ating ka-folklore na si Ma'am. Chandra Gonzang, ang inyo pong mga ka-folklore. Yes, Ma'am Shan. Okay. Samahan niyo po kami sa isa na namang napapanahong paksa. Napapanahon dahil itinatampok natin ang kababaihan. Pero wala yatang pinipiling panahon kapag pinag-uusapan ang kababaihan dahil napakahalaga nila sa pagbubuo ng bayan. At kung pinag-uusapan ang digmaan, nalalagay din sila sa alanganin dahil digmaan ang sumisira sa bayan. Ano ba itong ating paksa ngayong araw, Ma'am Jane? Ay nako, Ma'am Shan, sa totoo lang po may kabigatan, no? Kabi-kabila yung krisis na nararanasan natin ngayon, lalong-lalo na. Speaking of digmaan, mainit na mainit yung digmaan ngayon sa Middle East. Pero meron din po tayong mga internal na digmaan. Hindi po ito digmaan na metaphorical, talaga pong literal na digmaan. Sa wikang Maguindanaon, kwento ang kahulugan ng tudtulan. At ang mga Maguindanaon po, si Ma'am Shan po ay isang Maguindanaon. Talagang naging target po sila nitong tinutukoy nating internal na digmaan. Sa episode natin ngayong araw, dadalhin natin ang kwentuhan sa ibang anyo o pamamaraan sa pamamagitan ng isang eksibisyon. At gaya nga po ng nasa pamagat, sinasabi na ang eksibisyon ay isang ring-uri ng pagkukwento. Noong 2022, naglunsad ng isang eksibisyon ng Ateneo Art Gallery. Pinamagatan nitong Weaving Women's Wounds of War. Tampok dito ang istorya ng mga kababaihang ng mga Muslim nating kababayan dito sa Mindanao na dumanas sa mga brutalidad ng digmaan. Hindi lingid sa atin, dumanas at patuloy na dumaranas sa matinding tunggalian ang mga kababayan nating Muslim sa Mindanao. Maikling background lang po, paano nga ba nagsimula ang tunggaliang ito? Nako, pwede nating ugatin yan sa kolonyalismo, no? Lalong-lalo na nung pinatindi yung laban ng Moro-Kristiyano. Sumidhi ito sa panahong kontemporanyo, bunsod ng mga pulisiya ng gobyerno, sa partikular panahon ng rehimeng Amerikano.
Dahil nung sa panahong ito, isinakatuparan o sinimulang isakatuparan yung tinatawag na agricultural colonization. Ano ba tong agricultural colonization na ito? Binuksan ang Mindanao sa iba't ibang dayo mula sa Luzon at Kabisayaan upang maisagawa ang intensibong eksploitasyon ng likas yaman nito. Hindi niyo po na itatanong sa panahon na ito ng mga Amerikano, may tinatawag pang o malaking bahagi pa ng Mindanao ang tinatawag na terra incognita. Sabihin parang sa paningin ng mga nasa Maynila, nasa sentro ay hindi pa talaga natatauhan, no? At napakahalaga ng lupa sa usapin ng agrikultura. So, para saan tong agrikultura na ito? Para sa capitalist market, no, ng Amerika. At na noon ay lumalawak, no? Maalala nyo, isang agresibong bansa noon ang Amerika noong 1900s, no? Ang pinakabatang imperialista. So, lalo na sa panahon ng rehimeng, pero hindi lang ito sa panahon ng Amerikano, nagpatuloy ito sa panahon din ng rehimeng, lalong-lalo na ng rehimeng Marcos, kung kailan na itala ang pinakamataas na bilang ng massacre sa mga pamayanang Muslim sa kasaysayan. Andyan yung um, Jabida Massacre, Manili Massacre, no? Palimbang, Patikul, Pata Island. Nako, Ma'am Shan, alam na alam niyo po ito dahil pihadong kung hindi man niyo ito naranasan, talagang kinukwento ng inyong mga lolo at lola. Totoo Tama po, po ba Ma'am ako? Jane. Opo. Mm. At ano ang koneksyon ng mga digmaang ito sa ating kababaihan? Gaya nga ng sinabi ni Ma'am Shan, no? Kapag talagang na binibesiege, under siege yung bayan ay isa sa pinaka-target talaga ay yung mga sinasabing non-combatants or non-combatants at pangunahin na rin po dito ay ang kababaihan kasama ng kabataan. Pero may sinasabi rin Ma'am Shan si Gat Andres Bonifacio, no, na anya ang kababaihan ay metapora ng bayan. At kung Tama. ano nangyayari sa kababaihan ay gayon din ang nangyayari sa bayan at vice versa. Ibig sabihin, hindi lang talaga simboliko ito bagkus isang realidad. Kung kaya sa anumang digmaan, pinakamasahol talaga yung dinaranas ng kababaihan natin, lalo na kung labanan ito ng magkababayan. Okay lang sana, Ma'am Siya, noon, panahon ng mga Amerikano, panahon ng mga Kastila. 'Di ba? Ang nilalabanan natin ay mga banyaga o dayuhan. Pero nitong huli, talagang lalong tumindi yung sinasabi nating internal conflict, no? Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Naalala mo ba yung awit na yan ng Asin, Ma'am Chandra? Siyempre, yan ay sikat, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Mindanawon. Yung pong umawit niyan at nag-compose ay sinasabi na na-assassinate, no? Talaga may bumaril nung habang nagpe-perform. Talagang Pero, nakaka-relate kami dyan, ma'am. oo, Halos lahat ng mga taga Mindanao. opo. Cotabato yung binabanggit na bayan dyan, pero Opo. sa inyo pong kabatiran, aming mga ka-folklore at kasali, dati-rati po ang Cotabato ay hindi lamang North Cotabato at South Cotabato. Noong 1918, tinawag po itong the Empire Province of Cotabato na binubuo ng kasalukuyang Socsargen, Region 12 at saka ng BARM. Ganun po kalaki ang Empire Province na to ng Cotabato. So pati po yung BARM ngayon bahagi rin po yan ito pong Maguindanao area, Sultan Kudarat ay bahagi rin po ng Cotabato. Ginery-mandered o pinaghiwa-hati-hati ito simula noong 1968 dahil na rin sa di umano ay 'di ba parang yung lakas ng ng ano niya, no, kapangyarihan niya, hindi lamang sa ekonomiya kung hindi yung tendensiya na maging quote-unquote pasaway, no? Meron talagang mahabang tradisyon ng paglaban, lalong-lalo na nga sa hanay ng mga kapatid nating Muslim na sa totoo lang ay talagang pinagmamalaki nilang hindi po sila na-colonize, no? At napakatindi ng kapalit ng paglaban na iyan o paninindigan para sa kanilang kasarinlan. At ito nga po yung tinutukoy natin na ang kapalit po nito ay ang patuloy pa rin na internal na digmaan. Okay? So, Ma'am Sha, napakahirap ng ganitong kalagayan, no? At malubha at napakalalim ng sugat. Hindi lang pisikal, bagkus emosyonal, psikolohikal at espiritual. Nanunuot ang latay sa gunita ang domain ng isipan, ng kabuuan ng ating pagkatao at pagkabayan, at napakasaklap. At kapag ganito,
Kulang ang mga salita upang maipahayag ang nararamdaman, pero kailangang mailabas, may bulalas, may siwalat upang maalwanan. Pero paano nga ba? Dito pumapasok ang papel ng sining, ang eksibisyon bilang reparative recording. Ayan, so mga ka-folklore at kasali, ini-introduce po natin yung isang konsepto dito, no? Yung reparative recording. Atin pong sesentruhan sa ating talakayan. Pinamagatang tugtulan sa Weaving Women's Wounds of War, pagkukwento bilang ritual ng pagbawi at paghilom, nais nating palitawin ang potensyal na bisa ng nasabing medium bilang malikhaing paraan ng pagpapahayag ng kalooban. Lahat ng sakit at pait ng karanasan inilalabas. Ibinubukas ang sarili sa kapwa upang makadama yung kapwa. At sa proseso ay nakatutulong sa paghilom ng sugat na likha ng malagim na karanasan ng internal na digmaan. Ayan, narinig natin ang konteksto ng ating episode sa araw na ito, no? Kaya mga ka-folklore, narito po ang mga katanungang babalangkas sa ating talakayan ngayon, no? Para sa segment 1, ang teksto at konteksto ng Weaving Women's Wounds of War. Unang tanong, ano ang For the Value or Weaving Women's Wounds of War bilang eksibisyon? Ang eksibisyon bilang pagkukwento at hindi lang kwento kundi reparative recording. Ano ang reparative recording? No? Bakit ito binuo? Sino-sino ang nasa likod nito? So malalaman po natin ang mga kasagutan ng mga tanong na yan mamaya-maya mula sa ating panauhing tagapagsalita ngayon. Ang ikalawang tanong naman po ay kung paano ba nito isinasakatawan o ini-embody ang karanasan, alaala at kasaysayan sa pamamagitan ng espasyo, bagay at katawan. So, para naman po sa segment number 2, pag-uusapan naman natin ang Magindanaon bilang konseptong Magindanaon, no? Or konseptong ng Magindanaon sa tudtulan, no? Hindi lang bilang paksa, kundi bilang framework ng pagbasa o pagsusuri sa exhibit ng Weaving Women's Wounds of War, no? Mahalagang malaman natin na marami tayong salita para sa kwento, panumbas sa salitang kwento. Pero bakit natin ginagamit sa kontekstong ito ang tudtulan, no? So, paano natin binabalangkas o piniframe o paano binabalangkas o piniframe ng konseptong tudtulan ang Weaving Women's Wounds of War bilang isang eksibisyon, bilang reparative recording, bilang isang ritual ng pagbawi ng gunita at paghilom. No? So yan po ang segment number 2 natin. Para naman sa segment number 3 natin ay pagninilay-nilayan po natin ang potensyal na bisa ng exhibit na sinabi kong For the Values pero Weaving Women Wounds of War bilang tudtulan o kwentong inilalapat sa mundo ng pagpapakahulugan na ang ng mga pinapaksa ng kwento upang mabigyan sila ng tinig. No? Mahalagang maitanong bilang tudtulan kung paano nagiging kasangkapan ng pag-angkin, pagkilala at paglaya mula sa mapang-api o oppressive na anyo ng pagsasakatawan ang exhibit ng Weaving Women's Wounds of War. No? Masasabi ba itong ritual ng pagbawi o pagkakamit ng katarungan na mahalaga sa paghilom ng sugat ng kalooban upang kamtin ang matagalang kapayapaan? Ayan mga ka-folklore at kasali, so wala nang patumpik-tumpik pa. Mapalad po tayo ngayon na makapiling ang isa sa mga mahuhusay nating PhD students sa Tri-College Philippine Studies Program ng ating universidad. Isa po siyang manggagawang pangkultura, faculty member sa Institute of Education ng Far Eastern University. Isa po sa nagtatag ng Museum Collective Philippine o PH upang lumikha ng mga kritikal na programa hinggil sa pagunita, mga pinagtatalo ng kasaysayan at kontemporaryong sining sa Timog Silangang Asya. Ang kanyang mga proyekto ay sinusuportahan ng mga grant mula sa Asian Cultural Council, Kalaw Ledesma Foundation at Japan Foundation Manila. Ayan, so masaya kami na makakapiling ka namin, Ma'am Maria Sofia Amparo Santiago Jimenez. Sofia. Hi po.
magandang umaga, gabi o hapon kung saan man, anong oras man o anumang time zone kayo ngayon. Salamat po sa imbitasyon na maging parte nitong talakayan ngayong araw. At syempre na-miss ko rin kayo, Ma'am Jane, nakakwentuhan. At salamat po sa oportunidad na maikwento itong papel ko na ito, working paper siya. At yung pag-analisa rin nung exhibit na tinatag noong 2022 sa Ateneo. Ayan, kwentuhan mo nga kami. Ano ba itong, sabi nga ni Ma'am Shan kanina ay 4Ws, haba, ano, bilang isang exhibit, no? Sabi, at may Opo. ini-introduce ka ritong concept yung reparative recording. Ano ba Opo. yan? Sige nga. Okay po. So, noong 2022, ito nga po yung exhibit na Weaving Women's Wounds of War. Actually, ang nag-curate po nito ay si Marian Pastoroses. At may lead artwork developer po siya na si Carl Castro. Sila po, kasama yung Political Science Department ng Ateneo, nagkaroon sila ng proyekto kasama itong mga grupo ng katutubo, kasama na rin ang mga Magindanawan. Ang mga itinampok po nilang kwento dito sa exhibition na ito ay yung kwento ng mga kababaihang katutubo na nakaranas ng sakit at hirap nung panahon ng diktadurya. Kasi kung titingnan din natin yung mga nakaraang exhibition tungkol sa karanasan ng diktadurya, kadalasan nakasentro ito sa capital o sa cities o sa ilang mga sektor, pero kulang ng pagpapaliwanag, kulang ng pagkakalkal nung danas nga nung kababaihan na na katutubo. Ayan nga. So binisita ko to noong 2022 at habang binibisita ko siya, medyo timely din yung panahon kung kailan siya ni-release kasi ilang buwan ito bago mag-eleksyon. So may ganon din siyang konteksto. Sabi ko, nakita ko palang kakaiba yung pagpapresenta ng naratibo. Hindi siya puro datos lang, kundi may co-creation na nagaganap kasama yung mga talagang nakaranas nung sakit, nung diktadurya. Dahil dito nakita ko nga na isa siyang pamamaraan para mas maging reflexive. Balik po tayo sa slide na yon. Mas maging reflexive ako sa practice ko as a cultural worker na posible pala yung ganitong pamamaraan ng pagpapaliwanag sa mga komunidad na hindi directly na nakaranas nung ganong sakit na kailangan rin nilang makisangkot. So isa siyang pamamaraan ng pakikisangkot. Nasabi ko na rin kanina nga na hindi lubos na nasasaklaw yung kabuuang karanasan na sumasalamin sa buhay ng mga nasa laylayan, katulad na lang ng mga ating mga katutubo na dumaan sa pangil ng diktadurya at sa mga gera. Nabigyang diin na rin to kanina ni Ma'am Jane na kung i-report nasa laylayan o kadalasan nasa footnote yung mga karanasan ng mga katutubo. Or kung hindi man, minsan nagiging datos na lang yung treatment kumbaga sa kanilang karanasan. At hindi naman, para sa akin personally, hindi siya sapat na i-equate natin yung karanasan nila sa isang petsa lamang o sa karamihan ng casualties. Kailangan maayos at masusing makalkal o ma-unpack yung karanasan o kabuang danas. Sofia, meron yes ako, po. curious lang ako, Yes kasi po. paano kinurate, no? Tapos ano yung naging, ano dito ng mga tao, kagyat na, tawag nito, reaksyon. Di ba, napakatindi na, napakasela ng issue, napakasensitive ng issue na ito Di ba? So, Mhm. paano yung proseso nung curation na nangyari dito? Ang nangyari po, basically, dun sa pagkakalap ko lang din dun sa research para dito sa papel na ito, ang ginawa nila, talagang directly co-participant yung miyembro ng IP. Imbis na kunyari, artifact mismo nung massacre or artifact mismo nung
nung isang kamag-anak na namatay doon, ang pinresenta doon sa exhibition ay gawa ng mga kaanak nila. So, may naggumawa sila ng sariling artwork o kaya nagweave yung Mhm. sa Cordilleran group yun, yung naggawa sila ng tapestry na nandun nakasulat yung mga pangalan. Dito naman sa mga Maguindanaoan, ang ginawa nila ay gumawa sila ng um, ano tawag dito? Granite stones na lahat nakalista doon yung pangalan ng mga taong namatay nung Palimbang Massacre. Na kung sa kasalukuyang panahon, bago yung exhibition, wala pang ganong marker doon sa lugar. So, may placemaking din nagaganap. So, co-participant, tapos after the exhibition, binalik actually. Nandito yun sa huli kong slide, if I'm not mistaken. Binalik yung mga pangalan doon mismo sa lugar. Maliban pa dito, pwede tayo pumunta sa slide number 6, yung may pictures ako, sorry. Um, para lang makita. Maliban doon, gumawa rin ng reimagined, gumawa rin yung lead artwork, ayan, ito yung gravestone na sinasabi ko kanina. An artwork to the memory of 1974, 32 blocks are a design and fabrication of a greater part of recommended physical memorial that may permanently be installed in Palimbang. So, itong granite stones na ito na ibalik na actually. If I'm not mistaken, last year, right after nag-close din yung exhibition. Tapos yung kanina, dun sa unang picture na pinakita natin habang may waiting time, 'di ba? May makikita kayong reimagined mosque. Mhm. Kasi binomba yung mosque na yon nung panahon ng diktadorya. So, yung lead artwork developer, si Carl Castro, inisip niya, ano na kaya yung itsura ng mosque na ito sa panahon ngayon? Paano kung binigyan siya ng pansin? Paano kung na-preserve talaga yung estado niya? Kasi napaka secret o sagrado sa kanila din yun eh. Oo, Hindi totoo yan. hindi siya basta-bas lang binomba na random na lugar, kundi may kaakibat din siyang paniniwala, may kaakibat siyang parte din mismo ng pagkatao ng komunidad na binomba doon. So balik tayo doon sa tanong ni Ma'am Jane, paano kinurate? Conscious yung mga cultural worker, ayan yung sinasabi kong pagbabalik ng nung mga gravestones. So balik nga ako ulit dun sa tanong, conscious yung cultural workers na hindi siya pwedeng ma-relegate na um, brief, descriptive statement on the things that happen. Kasi hindi nga, ang goal nila ay ma-encapsulate o mabuo yung at maparamdam sa mga visitors yung kabuoang karanasan noon. Kaya kung titingnan nyo rin yung framework ko kanina, pa-slide back din ako, doon sa exhibition mismo, makikita natin na may conversation, may tutulan na nagaganap. Ayan. Uh, Hindi lang siya sa cultural worker or yung curators, yung mga staff, yung academics na nag-research para sa proyektong ito. Kasama dito yung talagang nakaranas nung karahasan. Kasama rin dito at nakikisangkot, nakikibahagi yung mga taong pumunta mismo dun sa exhibition na yun. Kasi hinayaan na sila mismo yung magproseso kung ano yung mararamdaman nila pag nakita nila itong mga reimagined, reconceptualized artworks na nagiging concrete yung karanasan. Ayan. Yun po. Po. Mga ka-folklore at kasali, na sentruhan po natin yung idea ng co-creation, no? Sa pagitan ng mga cultural workers na nakikiramay dito sa mga biktima ng digmaan at ng mga biktima mismo ng digmaan. So naging daluyan talaga yung proseso ng curation ng kanilang paghahayag ng kinimkim na sakit sa matagal na panahon. Siguro hanggang ngayon kinikimkim pa rin yung sakit na yan. Ma'am Shan, ito pong ating susunod na katanungan ay may kinalaman naman sa
Okay, ayan po. So nasagot na natin, nasagot na ng ating tagapagsalita ang unang katanungan, no? So para po doon sa mga tagapakinig natin na naghahanap ng research problem, baka po makasumpong kayo dito ng research gap, no? So kakaibang presentasyon naman ito ng mga data, no? So para po sa akin, Ma'am Jane, no? So talagang this is my first time to encounter such kind of yung Yes. pagpe-present ng mga no? Kakaiba talaga ang exhibition, no? So, dumako na tayo sa ikalawang katanungan, no? So, paano nito isinasa katawan o ini-embody ang mga karanasan, alaala at kasaysayan, no? Or paano isasagawa ang subversyon bilang naratibo at embodied na praktika sa loob ng eksibisyon, no? Kung saan ang mismong paglalatag, pagganap at pagdanas ng mga katawan ay lumilikha ng alternatibong pagbasa at pagpapakahulugan, no? Pero bago yan, maikling break muna tayo mga kasali, no? Sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating talakayan para sa episode na ito. Mga kasali, huwag kayong bibitiw. Ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Hi, miss. Did you fall from the sky? Because you look like an angel. Yeah. Your smile is to die for. Iwasang gumamit ng cellphone habang nasa kalsada. Kung kailangan gumamit, tumigil at tumabi muna upang makaiwas sa disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng mga sakit. Malakas na ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw. Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Tabi-tabi Folklore Radio. Nakikinig pa rin kayo sa DZUP 1602, kasali ka! At nagbabalik ang programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Ito ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Arte at Literatura dito lamang sa DZUP 1602. Kasama natin ngayon ang ating panauhing tagapagsalita para sa episode ng ating programa ngayong araw na si Maria Sofia Amparo Santiago Jimenez. Okay. Sofia, bati ulit tayo. Hello, salamat naman at nandito pa rin kayo nakikinig sa amin. Hello sa ating mga tagapakinig. Yan, maraming salamat po mga kasali. Tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng ating episode. At sa putong ito, pag-uusapan naman natin ang Magindanaon concept na tudtulan. Hindi lang bilang paksa, kundi bilang framework ng pagbasa o pagsusuri sa exhibit na 4Ws ng ating episode ngayon. Marami tayong salita para sa kwento, pero iyon nga, no? Bakit ba natin ginamit o napili itong concept na ito ng tudtulan? Ano ba muna yung tudtulan, mga ka-folklore at kasali? No, siyempre, kasama natin ngayon si Ma'am Chandra, isang Magindanaon, at mula sa kanya bilang isang culture bearer, baka pwedeng marinig muna natin kung ano ba sa kanila talaga yung meaning ng tudtulan. Ma'am Shan? Tama ka, Ma'am Jane, no? Ang katumbas ng tudtulan sa Filipino ay kwento, no? Kwento, story, no? Pero sa Kamalayang Magindanaon, sa amin, hindi lamang ito basta kwento. Ito ay salaysay na may saysay o bisa sa pinagsasalaysayan.
no? Na hindi lang paksa ng salaysay, bagkus ang siya rin mismong pinagsasalaysayan. Oh, No? Ma'am Shan, medyo play of words yun. Isa-isahin nga natin. So, yung kinagkukwentuhan, dapat sila rin Rin ang ay, paksa. okay, paksa, at the same time, sila rin ang, Ang pinagsasalaysayan, kinukwentuhan. So, okay. yun po yun, ma'am, no? So, So, may talagang ano, tatampok, mm, yes po, may tatampok natin kung gayon ang tudtulan bilang kasangkapan sa pagbuo ng ugnayan. Ugnayan ng komunidad, ng mga taong kabilang dito, at ng lipunang Magindanaon sa kabuuan. okay. At yung ugnayan na yan, iyan yung tinatawag nating bayan. Di po ba? Iya. Opo. Ayan. Okay, Exact. ngayon, sa konteksto ng mga tunggalian, paano nagkakabisa ang tudtulan? Ngayon, ang tanong, paano mo, Sophia, napili ang salitang tudtulan? Sasabihin siguro ng ibang Magindanaon, o baka siguro naitanong din to ni Ma'am Shan, Magindanaon ka ba, Sophia, at paano mo nataliso ditong tudtulan na concept na ito? Oh, Okay? na-encounter ko po siya sa klase niyo, ma'am. So, so maliban po doon, parang nakita ko po na angkop siya talaga doon sa hindi man conscious doon na siguro hindi man conscious na nag-play siya nung sa exhibition mismo. Pero pag inanalisa mo kasi siya, kitang-kita na may ganong conversation na hindi siya nanggagaling lang sa isang source, may tama at karapat-dapat na respeto doon sa karanasan. Kasi nga, katulad ng sinabi ni Man Sandra, hindi lang siya kwento lang, na nakwento lang, walang saysay, kundi may mas malalim pa siyang gustong ilayon o layunin. Pero, Yes po. pero paano natin i-resolve yung yung pagkakaiba sa pagitan ng hindi naman Maguindanao yung bumuo ng exhibit. No, paano ba siya nagiging tudtulan? Ma'am Shan, ito ba ay parang sumasalungat doon sa ideya ng tudtulan na dapat Maguindanaon sa kapwa Maguindanaon? Paano kung pumasok na itong mga non-Maguindanaon dito sa karanasan o yung danas ng paghilom ng mga Maguindanaon mismo? So, pwede ba nating sabihin na angkop pa rin yung tudtulan framework na yan? Well, applicable pa rin naman, ma'am, no? Basta ah, yung tagalabas, no? Ay talagang makakaranas o papakita niya sa mga tagaloob, kami yun, na kabilang siya, na nandoon yung malasakit niya, nandoon yung concern niya doon sa mga sa mga respondents niya, no? Sa mga Magindanaon po. So, okay, so dito na pumapasok ngayon yung process ng pakikipagkapwa. Yes, nasa papasok ang pakikipagkapwa-tao, pakikibagay, pakikisalamuha, no? So, yun po, yung At pinakamatindi yung sinabi kanina ni Sofia, yung malasakit, yung yes, naramdaman mo yung sakit. yung Di ba, concern. yung Ma'am Sofia? O sige, so meron ka pa pang yung meron kang binabanggit dito Oh, tungkol sa ito ay isa ring akto ng subversyon. Basun. Naku, medyo mabigat ito. Oo. Nasabi ko rin siya dun sa pag-aaral na to kasi subversion siya kasi una hindi siya kadalasan niyang practice sa field ng museums na napaka-horizontal. At kakaiba para sa akin isa siya sa una kung hindi man or napaka-rare nga kasi nung practice na hinayaan at maayos yung conversation o yung pag-uusap kasama yung mga katutubo, yung pinakita sa public, sa mga bisita, at yung role ng manggagawang pangkultural bilang facilitator lamang. Kumbaga, pag sinabi nating facilitator, kumbaga, taga-hawak at nag-action ako dito, sorry. Tagahawak at kumbaga uh, Nagkapagdaloy? tagapagdaloy lang talaga ng karanasan. Walang pag-aangkin dun sa karanasan kundi facilitator lang talaga na hindi namin ito kwento, conscious kami na hindi namin to kwento. Ito yung At yun ang mahalaga. pamamaraan. Ito yung pamamaraan kung saan mabibigyan siya ng tamang respeto. At pag nabigyan siya ng tamang respeto, doon na nga naging ritual
doon na papasok yung exhibition bilang ritual dahil lahat niya kasangkot eh. Kung makikita natin dito sa framework, may danas yung manggagawang pangkultural, may danas yung nasa laylayan, in this case, yung mga magiging danawan, may danas yung mga bisita, yung paano ba nila na-appreciate yung exhibition mismo. At doon sa convergence na yun, doon nangyari yung ritualization. Doon Ay. nangyari, at yung ritualization mismo, ito na yung sinabi ko na in a way, baka pwede rin natin siyang sabihin na nagre-repair tayo. May reparative recording na nagaganap. Kasi nako-correct o nabibigyang kalinawan, nabibigyang tamang impormasyon, nagbibigyang buong pagkakaintindi yung complexity ba nung karanasan na yun. Kasi pag tiningnan natin, hindi lang gera, hindi lang diktadorya, hindi lang human rights abuses, madami pang mga bagay na nakakabigay sakit sa mga tao. At hindi naman pwedeng, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ma-relegate lang siya sa impormasyon. At pag, yun nga, nagkaroon ng convergence, nagkaroon ng tamang respeto, doon nare-repair at nako-correct at nagkakaroon ng kabuang pag-iintindi. At kapag may kabuang pag-iintindi tungkol sa isang sitwasyon, mas madali na rin makipagkapwa ng mas maayos. Dahil nakikita mo kung saan nanggagaling yung mga tao sa kanilang mga sari-sariling punto de vista at nagme-meld siya. At yun na nga, yun yung, yes po. Yun yung saysay, no? Mhm. Nakakapaghilom talaga siya. Ma'am Shan, kayo Okay, po, no, alam ko, bahagi na rin kayo ng lipunang Oo. Maguindanaon at siguro ay lumaki rin kayo sa mga kwento. Baka 2009 daw, meron pang isang Maguindanao massacre pero minor incident. Ay, Ano hindi po na ang mga masyado na ano, ma'am. Hindi na masyado na balita, no? Hmm. Opo. So, napaka-interesting po talaga ng subject ni, ano, no, ng paksa nitong pag-aaral ni Ma'am ah, Sofia, no? So, kakaibang paraan ng presentasyon ng mga danas ng aking mga kapatid, no? Ng mga Maguindanao, no? So, ngayon mga ka-folklore at kasali, sa ginawang paliwanag ni Professor Sofia Santiago, maitatampok natin ang tuntulan bilang kwento ng pagpapanumbalik ng gunita o alaala at sa gayoy may bisa sa paghilom ng nasaktan o nasirang kalooban. Sa ganang ito, nagkakaroon ng espiritual na dimensyon ang pagkukwento. Ang eksibisyon bilang tuntulan. No? Kung pinag-uusapan natin ang espiritual, may isa pang salitang ugat na mahalagang mabigyan natin ng linaw. Ito yung ritual. No? Nabanggit sa ating pamagat ang tuntulan na ang tuntulan ay nagiging ritual. Paano kaya ito nagiging ritual? So, in a way, natalakay na ilahad na ni Ma'am Sofia kanina, pero baka meron pa po kayong gustong bigyan ng diin sa aspetong ito. Ma'am? Sundan ko lang din siguro yung pagpapaliwanag ko kanina dahil yung bawat kwento, anumang sektor, katulad nga, kunyari, ikaw yung facilitator, manggagawang pagkultural, ikaw yung nasa laylayan, ikaw yung bisita, nabibigyan ng parang equal weight. Yung bawat kwento ay inilalahad, pinapakinggan at pinapanday nung komunidad habang nandun naka-exhibit siya. Masasabi, may iban, hindi na ito gaanong na talakay dito sa working paper ko, pero papasok din yung idea na ang exhibition pwede rin siyang isang pamamaraan kung saan napapasentro na rin yung mga iba-ibang membro ng isang komunidad. Kasi meron silang tinitingnan, may presentasyon. Tapos tinitingnan nila kung may naka-display, may presentasyon. Tinitingnan nila titingnan nila kung makaka-relate ba sila dito, kung may reflection ba sa sarili nilang karanasan yung nakikita nila.
So in that way, masasabi natin na ano siya eh, parang siyang trigger. Trigger point siya para sa makita kung saan yung pwede ring entry point ng mga tao pag nakita nila itong mga kwento na ito na nandoon sa presentasyon na yun. Hindi man sa teksto, may kasama siyang material, may kasama siyang exhibition text, minsan may kasamang sound pa, or minsan may ibang pang programa na na nakaangkla sa exhibition. Kadalasan naman ganun mag-mount ang mga exhibition spaces. So, yung trigger points na yun, marami siyang pamamaraan kung saan pwede magpakilala, pwedeng maging simula nung pag-angkin din. At sa kabuuan, kung titingnan natin siya ng buong buo, eventually, medyo hopeful. Sana, doon sa proseso na yun, may parte, kung hindi man kabuo ang paglaya, may parte, may recognition. At yung parte na yun, at least nakalaya, at least na-recognize, at least may acknowledgement nung kabuang karanasan. At doon, na-hit natin o na bibigyang diin rin natin kung saan siya tumatagos sa ating mga kaluluwa at eventually, pag tumagos na siya, doon tayo nagkakaroon ng sense of agency ulit. At pag may sense of agency ang mga individual, doon na rin nila nakiklaim o nakukuha ulit yung sarili nilang mga kapangyarihan. In a way, nagiging kasangkapan yung tutulan mismo doon sa buong proseso na yun. Medyo mahaba ang proseso. Kung titingnan nyo, medyo mahaba talaga ang proseso. Pero, medyo mahaba. So, unti-unti tayong susubok na matapos sana ang proseso. Pero, habang hindi pa siya matatapos, at least, kahit pira-piraso, meron tayong unti-unting mga nahihilom. Ayun. Yun. Actually, nakikita ko dito, dalawahan yung proseso. Una doon sa cultural worker, pangalawa doon sa biktima na kanila mismong itinatampok. At sabi mo nga, facilitator lang yung cultural worker, so yung mga curators, no? Pero being itong napaka-reflexive na act, from time to time, every step of the way, lagi may pagtatanong yan sa ganang cultural worker. Ma-offend ba siya pag pinakita ko to? Paano niya iti-take itong ganitong klase ng larawan, ng imahe? May healing nga bang magaganap? O ina-assume ko lang na healing? Baka naman hindi healing ang mangyari. Kasi para kang tumatawid sa alambre niyan no? Isa kang outsider na pumapasok sa kaibuturan nitong mga biktima ng karahasan, ng digmaan. At ito ay, well, just to use yung metaphor ng rape, para ding sa rape victim, di ba? Kasi ito ay pamumuwersa, pagsira talaga yan sa pagkatao, pagkalooban, dignidad, dangal. Sabi nga nung isang kwento tungkol sa Manili Massacre, ewan ko kung narinig niyo ito, Ma'am Shan, yung Manili Massacre, talagang yung daw dugo halos literal na bumabaha ng dugo doon sa loob ng moske. No? At sa loob pa naman ng moske, alam naman natin kung anong moske, kung sa Kristiyano, ito ay simbahan, no? Dun ka papatayin, mamamatay ka sa iyong sariling dugo sa loob ng iyong banal na lugar. Well, that must be something else. Napakasaklap talaga noon. Okay? So, ngayon, mga ka-folklore at kasali, sa oras na ito, maikling break muna tayo. At sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Magninilay-nilay na po tayo sa paksa ng episode natin ngayong araw. Kasama pa rin ang ating panauhing tagapagsalita na si Profesor Sofia Santiago. Sapagkat lahat ng bagay, folklore. So, mga kasali, huwag bibitiw, ang DZUP 1602 ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602.
ba ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT community sa Pilipinas? I felt they only wanted a part of me. Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin. May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are. Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali Ka. There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali Ka. Tabi-tabi Folklore Radio. Ako'y nananawagan, humihingi ng tulong nyo. Kapayapa'y bigyan ng daan, kapayapaan sa bayan ko. Bakit kailangan pang maglaban? Magkapatid kayo sa dugo. Kailan kayo magkakasundo? Kapayapa'y kailan matatamo ng bayan ko? Ayan, nakikinig pa rin po kayo sa DZUP 1602, Kasali Ka. At nagbabalik ang programang Tabi-Tabi po, Folklore Radio. Ito ay hatid sa inyo ng Aliguyon UP Folklorist, dito lamang yan sa DZUP 1602. Kami po uli ang inyong mga host, ka-folklore, Mary Jane. Ako po si Mary Jane Rodriguez Tatel. At ako naman po si Chandra Gonzang sa programang Tabi-Tabi Folklore Radio. Tampok ang episode na pinamagatang Tudtulan sa Weaving Women's Wound of War. Pagkukwento bilang ritual ng pagbawi ng gunita at paghilom. Siyempre kasama po natin ang ating panauhing tagapagsalita na si Professor Sofia Santiago Jimenez. Ma'am Sofia, bati po ulit tayo sa ating mga tagapakinig. Hello po. Salamat po. Hello. Ayan. So, naririto na po tayo sa huling yugto o segment ng ating episode. Ng ating episode na pinamagatang Weaving Women's Wounds of War, no? Tudtulan po ng pagtungkol sa pagbawi ng gunita at paghilom. Sa puntong ito, meron po tayong matinding pagninilay-nilayan. Yan. So, ano nga ba talaga ang bisa ng tudtulan? At nakita po natin, ina-appropriate po natin ang sariling pakahulugan ng mga taong biktima. No, isa na po dyan yung mga Magindanaon nga po o mga kapatid nating Muslim. So nabanggit nga kanina, ang tudtulan ay kwento para sa mga Magindanaon, pero dahil ito ay nasa kanilang wika, nasa kanilang sariling pagpapakahulugan, masasabi nating kwentong o salaysay na may saysay. Okay? At ang matingkad po mensahe natin dito ay yun nga pong co-curation, co-participation, kaya nagkakaroon ng saysay, bagaman itong exhibition bilang tudtulan, bagaman nasa lente po o makikita natin, no, ini-include na po yung mga tagalabas, mga cultural worker na tagalabas, nagkakaroon pa rin po ng saysay o talagang may saysay dahil ika nga ay ito ay nagiging venue para sa proseso ng pakikipagkapwa, malasakitan o damayan. In the first place, lahat naman po tayo ay mga magkababayan, mga Pilipino po tayo. So sa puntong ito, balikan po natin at itampok ang mga matitingkad na mensahe na napakinggan po natin sa ating talakayan. Ma'am Shan? Okay, so buo rin natin ang mga sinabi ng ating tagapagsalita ngayon, no? Sa konteksto ng tekstong paksa ng episode natin ngayon na ang sinasabi na ang tudtulan ay nagiging kasangkapan ng pag-angkin, pagkilala,
at paglaya mula sa mapangapi o oppressive na anyo ng pagsasakatawan ang exhibit na 4Ws or Weaving Women's Wounds of War. No? Sa pamamagitan ng eksibisyong 4Ws or Weaving Women's Wounds of War, makikita natin ang dinamikong pagpapakahulugan sa tudtulan. Pinalalawak ng exhibit ang saklaw ng tudtulan upang itampok ang malikhaing anyo ng pagdamay, pagmamalasakit, pagdama sa sakit ng mga kapwa Pilipinong Kristiyano o di Magindanaon sa pagsusulong ng mga advokasya naming mga Magindanaon. Ayan. So makikita po natin dito, yun nga, nabanggit natin kanina, no, yung inclusion. Kasi ang digmaan talagang nag-exclude yan eh. So binabaligtad nitong eksibisyong ito bilang isang reparative recording, no, yung sakit o pagkasira, no, na idinudulot nitong internal na digmaan. At sa gayon, pinalalalim ng kwento at pagkukwento, no, ang ika nga ang ugnayan. At ang ugnayan ay nagbibigay daan doon sa sinasabing ritual ng pagbawi ng gunita at paghilom. Emphasize na ito ni Professor Sofia kanina, no? Kung paanong yung gunita o pagbawi ng gunita ay nakakapagpagaling. So pinapalaya nito yung ika nga ay isipan ng tao, no, doon sa mga ika nga ay mga sakit o pait na naranasan, no, at nagkakaroon ng sabayang pag-alala. At mula dito sa sabayang pag-alala ay merong nagbibigay daan din itong sabayang pag-alala sa sama-samang pagkilos, no? Sa ganang yon, nagkakaroon ng puwang para sa pagkamit ng hustisya at inner peace. So, itong malikain o masining na paraan kung paano nga ba nakakamtan yung panloob na kapayapaan. Ako, mahirap yata yun, sinasabi nga, di ba, napaka-elusive ng peace. At meron nga ang ilang mga narinig tayo sa community, no, ako po ay nagre-research sa Mindanao, no, meron nga daw pong isang klase ng kapayapaan na bumibiktima din, no, dahil hindi nga po inclusive. So, itong inclusivity na ito ay sadyang napaka-importante po sa ating pinag-uusapan, no? At sa mga naghilom na kalooban, kapag merong sama-samang pagdama at damayan, no, nagkakaroon talaga ng pagbubukas ng kalooban at yung mga nasaktan, nasirang loob ay nanunumbalik. Okay? At mula dito sa panunumbalik ng mga kalooban, nabubuo po yung muli ang bayan. No? Ma'am Shan? Okay, ayan, no? So, narinig natin si Ma'am Jane, no? So, ngayon sa ating pagtatapos, meron ba kayong huling mensahe sa ating mga tagapakinig, Ma'am Sofia, our visitors? Salamat sa pakikinig unang-una. Alam kong medyo mabigat yung paksa at hindi siya madali ding pakinggan. Salamat sa pagiging bukas doon sa pakikinig. Kasi yun naman din talaga yung unang hakbang. Kung hindi din tayo makikinig ng bukas na bukas, lalong mahirap din tayong maibsa ng loob. Siguro yun din yung simplehan na natin. Yun lang din yung punto, Bottom line. yung punto nito. Maraming pamamaraan ng pagsasalaysay. Ito, tutulan gamit sa isang exhibition kung paano siya mapapakita. Pero ang bottom line, kung anumang pamamaraan, matuto tayong makinig ng buong buo para buo rin nating maintindihan yung karanasan ng ating mga kapwa at tayo'y bukas na makikipagkapwa rin. Yun. Okay. Sa ganang yon, meron lang po akong gustong banggitin din sa ating mga kasali at ka-folklore. Kasi yung isa ring IP community, biktima rin sila ng mga ganitong digmaan, internal warfare, So, narinig ko sa kanila ito, meron silang salitang
denahay. At ang denahay, galing yan sa root word na dinig. Sa kanila, ang dinig is to talk. So, yung dinig actually ay cognate ng ating, yung Tagalog na word na listen. At bigla ko napagtanto, may igting na ugnayan o malapit na ugnayan sa pagitan ng pakikipag-usap, no? Denahay is pakikipag-usap sa wikang Minenubo at pakikinig. Gaya ng sinasabi mo, Ma'am Sofia, no? So sabi nila, kami po pag nakikipag-usap, nakikinig. Okay? So mahirap po kasi yung nakikipag-usap ka pero ikaw lang yung salita ng salita. So kinakailangan mo talagang makinig. At doon nagsisimula daw ang kapayapaan. Tama po, Okay. no? So, Ma'am Shan? Okay, so ayan po, no? So narinig natin ang lahat, no? Tapos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo, Professor Maria Sofia Amparo Santiago Jimenez. Yan, no? Naano ko na, no? Nabuo ko na yung pangalan ni Professor Sofia, no? So gayon din po sa ating mga tagapakinig, sa mga kasali at sa mga ka-folklore. Muli niyo po kaming tunghayan sa susunod na episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ma'am Jane? Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at Ma'am Sophia at Ma'am Chandra, no? Maraming salamat po sa mga pagbabahagi ng inyong napakahalagang mga insights. Sa mga tumutok sa kani-kanilang mga radyo sa DZUP 1602 kHz at naka-livestream sa pamamagitan ng dzup.org, no? Maraming pong salamat. Okay, muli ako po si Mary Jane Rodriguez Tatel. At ako naman po si Chandra Gunsang ng Kagawaran ng Wika at Panitikang Filipino ng University of Southern Mindanao, Cabacan, Cotabato. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na episode ng ating programa. Maraming salamat po. Sapagkat lahat ng bagay ay folklore. Dito sa DZUP 1602, kasali tayo. Kasali ka. Sumali muli sa naiibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.